Nagpaliwanag si Qian. Pumarito ako para pasalamatan ka sa 2 dumpling na ibinigay mo sa akin. Bukod doon, hindi ko hinuhulaan ang resulta ng hindi ginagawa ang misyon. Kaya, huwag kang mag-alala. Naguluhan ang assassin sa panig na ito nang marinig iyon. Anong ginagawa mo? Humagulgol si Sabong at itiniwas ang ulo sa kanya na parang may sasabihin, ngunit pinigilan niya ito. Sinabi ni Qian sa mga assassin, nagbago ang misyon. Sa pagkakarinig nito, lahat sila ay lubhang nagulat, at ito ay tila isang kidlat mula sa maaliwalas na langit para sa kaibigan man o kaaway. Sumigaw sa galit ang higanteng lalaki. Baliw ka bang bastardo ka? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Kalmadong sumagot si Tian. 5 araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng hiling mula sa batang ito. Papalitan ko na ngayon ang aking kliyente sa kanya. Nagtanong muli ang higanteng lalaki. Paano naman ang misyon sa panig na ito? Ipinasok ni Qian ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at may hinanap. Hindi ba ang tuntunin ay kung sino ang mauna, siya ang pagsisilbihan? Sa kasamaang palad, ang batang ito ang unang nakiusap sa akin. Wala akong mapagpipilian. Pagkatapos ay kumuha siya ng barya at inihagis ito. Ito ang bayad sa komisyon na natanggap ko sa inyo. Habang sinasalo ito, naghagis pa ng 1 barya si Qian. Ito naman ang penalty fee. Nang makita ang 2 gintong barya sa kanyang kamay, tumaas ang galit nito kay Qian at namula ang kanyang mukha. Magkano ang ibinigay sa iyo ng batang iyan? Kalmadong sumagot si Qian. 2 dumpling. Humagalpak ng tawa ang kalaban sa mga salitang iyon. At sa parehong pagkakataon, humakbang pasulong ang lalaking may espada at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Mabuti, balak ko na rin naman talagang patayin ka, tanong ni Qian. Iniutos ba ito ng matandang sigo ng huge chamsa? Ipinagpatuloy niya, syempre, hindi ko pwedeng ibunyag ang impormasyon ng kliyente, pero ang gantimpala sa pagpatay sa iyo ay 10 taels ng ginto. Hindi mapigil ang mamangha ni Qian nang marinig iyon. Iyon lang ba? Sa loob ng 1 taon, ang presyo sa merkado para ipapatay ako ay tataas sa 1,000 taels. Hindi na itago ng grupo ang kanilang gulat sa mga salitang iyon. Ang higanteng lalaki na nakipagpalitan ng kamao kay Qian ay tahimik na sumang-ayon. May punto siya, sa edad niya, sa ganoong antas ng martial arts, siguradong posible iyon. Ngunit sa puntong ito, hindi niya matatalo ang sinuman dito. Sa pag-iisip nito, sumigaw siya. Delusyon man iyan o gawin mo ang gusto mo, siguradong mamamatay ka ngayong araw. Inirapan ni Qian ang kanyang mga mata at ninisihan ito. May kakayahan ka ba para gawin iyan? Sobrang galit siya, itinikom ang kanyang mga kamao at pinadaloy ang kanyang chi, baliw kang bastardo. Itinaas ni Qian ang kanyang kamay para pigilan siya. Sandali, 7 galaw. Kung sino man sa inyo ang makakayanan ng 7 galaw ko, aaminin ko ang pagkatalo. Kung hindi, ituring nyo na kulang ang inyong kakayahan, at lahat kayo ay lumikas sa ibang lugar. Nang lumabas ang mga salitang ito, naging tahimik na naman ang paligid. Ang lalaking may espada ang nanguna at sumugod sa galit. Anak ka ng tupa, itinaas ni Shannon ang kanyang kamay para hamarang at namangha. Masyadong lampa ang pag-eespada mo. Patuloy na yumuyuko at umiiwas si Shannon, pagkatapos ay iwinasiwas ang kanyang kamao para harapin siya ng harapan. Mukhang haharangya niya ang talam gamit ang kanyang kamao, ngunit hindi niya ginawa. Sa mahalagang sandali, ang kanyang kamao ay naging isang drogang apoy at bumalot sa braso ng assassin. Bago pa ito makapag-react, tinamaan siya ng diretso sa panga ng isang suntok na ito. Agad na nawala ng malay ang binata sa isang hampas na iyon at nakaladkad sa lupa sa malayo. Ang kanyang baga ay tila lumilipad din mula sa kanyang kamay at patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nakatayo si Qian at ninisihan ito. Sa galing mong iyan, talagang nagdududa ako kung paano ka nakakapagtrabaho bilang assassin at nakakatanggap ng 100 taels ng ginto mula sa mga tao. Hinubad niya ang kanyang maskara sa galit at sumigaw, pagsisihan mo ang pagsasabi niyan. Napakalmado pa rin ni Qian. Tingnan natin, hindi ko pa pinagsisihan ang mga salita ko sa panig na ito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagmamasid sa laban ang nag-isip sa sarili. Mukhang baguhan lang ang lalaking iyon na kapapasok lang sa mundo ng martial arts. Pero ang mapanatili ang ganoong kumpiyansa at kapanatagan sa sitwasyong ito ay tunay na bihira. Para siyang isang martial arts master na dumaan na sa maraming laban ng buhay at kamatayan. Sa panig na ito, muling sumugod ang assassin. Tingnan natin kung hanggang kailan pa mananatiling nakakabit ang bibig mong iyan sa iyong mukha. Wala pa ring pakialam si Jianan.
Halika na, bilasan mo. Bago pa magbukang liwayway, sa pagkakataong ito hindi niya ginamit ang kanyang espada, kundi patuloy na sumisipa patungo kay Qian. Hindi nagpatalo si Qian at gumanti ng mga sipa. Ang kanyang mga galaw ay nagiging 8 ahas at kumakagat patungo sa kanya. Maya-maya ay dahado na siya at lumuhod sa lupa, ngunit mabilis siyang muling bumangon. Tumalon siya ng mataas sa hangin, iwinasiwas ang kanyang paa para isagawa ang Diamond Meteor Crush, at ang kanyang teknik sa pagsipa ay naging isang nagniningning na bulalakaw sa hangin. Nang makita ang galaw na ito, kinilala ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pagkakakilanlan ng kalaban. Ang taong iyon ay si Diamond Meteor Kick Galian, isa sa 3 dakilang kikang assassins ng probinsya ng Hubei. Pare-pareho sila ng iniisip. Ang baguhang mandirigmang iyon ay hindi magiging kapantay niya. Isang ulan ng sipa ang agad na bumagsak. Si Qian sa ibaba ay isinagawa ang rain guarding stance para hamarang at lahat ng sipa ay naharangan ng kanyang kamay. Sa wakas, muling tinipon ng kalaban ang kanyang tunay na chi at ibinuhos ang kanyang lakas sa isang hampas. Hindi umatras si Qian at nag-ipon ng lakas sa kanyang kamao. Muling nagbanggaan ang 2 panig ng harapan at agad na nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nakatayo roon si Qian na walang kahit isang galos, habang malamig na sumisenggal. Ang kanyang kalaban ay nasa lupa na at nawalan na ng lakas para lumaban at ang grupo ay lahat nakanganga sa hindi paniniwala. Nanalo siya, natamba niya ang kanyang kalaban sa isang palad lang. Natalo si Gao Qian sa loob lamang ng 4 na galaw. Dahado si Gao Qianri dahil nasa hangin siya, pero lalo lamang iyong nagdagdag sa kanyang kapangyarihan. Sa pag-iisip hanggang dito, idinilat ng higanting lalaki ang kanyang mga mata ng malaki at sumigaw, anong klaseng teknik ng kamao yan? Iyan ba ang 100 Case Divine Fist o ang Diamond Lion Divine Fist? Hindi ito itinago ni Xianan at nilinaw ang kanyang mga duda. Isa itong teknik ng kamao na tinatawag na Demon Subduong Diamond Divine Fist. Si Gao Qianren na nakahiga sa lupa sa oras na ito ay nanginginig at bumigkas ng 2 salita, pinnacle. Sinulyapan siya ni Qian. Hindi pa ito perpekto, pero hindi dahil mahina ka, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Habang ang isa ay tramba na, sino ang susunod? Galit na galit ang grupo nang marinig iyon kaya malamig silang sumanghal. Noong sandaling iyon, muling umalangaw-ngaw ang isang naiinip na boses. Anong ginagawa niyo? Sugurin niyo na siya ng sabay-sabay. Sa pagkakarinig nito, hindi na nag-atubili ang grupo at sabay-sabay na sumugod. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Qian sa gilid. Nabigla ang grupo. Ano ito? Tatakas ka ba na parang duwag? Habang biglang huminto ang tumatakas na si Qian, nagulat ang binatang kasisigaw lang. At sa parehong pagkakataon, nag-ipon siya ng tunay na chi sa kanyang kamao. Ang intensyon niya ay hulihin ang kanyang kalaban ng hindi handa at pagkatapos ay maglunsad ng pag-atake habang ibinabato ang suntok. Nakaramdam ng kilabot ang kanyang kalaban at ang teknik ng kamao ay naging isang ilusyon na lumilipad patungo sa lalaking may espada. Nakaramdam ng kilabot ang grupo sa tanawing ito. Iyan ay isang fist chi projection, naabot na ba niya ang antas na iyan sa edad niya? Hindi rin ordinaryong tao ang kanyang kalaban at gumawa ng isang sword chi barrier para hamarang, ngunit minaliit niya ang suntok na ito mula kay Qian. Hindi niya naharangan ng kamao at agad siyang tumalsik, habang sumusuka ng dugo. Sumugod din ang higanteng lalaki mula sa kabilang panig, iwinawasiwas ang kanyang kamao. Ang pangalan ng teknik na ginamit niya ay Mountain Split ang Heavenly Wind. Nanatiling matatag si Qian nang walang bakas ng takot, tinitipon ang kanyang tunay na chi upang maghanda sa pagharang. Pinagmasdan at sinuri ng 2 lalaki sa panig na ito ang labanan. Sa ngayon, maaari lang nating asahan na ang malakas na chi ng Fist Chi Master ay kumalat sa buong katawan niya. Ang lakas ng Mountain Split ang Heavenly Wind ang pinakamalakas sa mga teknik ng Mountain Splitting Fist. Kahit mabaigo ito, malulubha ang sugat niya at hindi na niya magagawang patuloy na iwasan ang mga atake ng ibang assassin. Nagsalita rin ang higanting lalaki sa panig na ito. Kung gagamitin mo ang iyong malakas na chi, ang iyong internal energy ay tiyak na mauubos. Ang suntok na ito ang magpapasya sa laban. Hindi siya pinansin ni Qian. Habang papalapit ang kamao nito, agad niyang iwinasiwas ang sarili niyang kamao para salubungin ito ng harapan. Namangha ang grupo sa tanawin. Tapos na, mukhang ito lang ang kaya niya, ngunit iba ang katotohanan. Ang sitwasyon ay naganap sa paraang hindi nila mapaniwalaan. Akala nila ay ang higanti ang nakalalamang, pero hindi.
Ang braso nito ay bumulwak ang dugo mula sa impact, at ang sugat ay kumalat mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kilabot nang makita ito at nagmamadaling ginamit ang kanyang natitirang kamay para pindutin ang mga acupoint sa kanyang braso upang pigilan ang pagkalat ng sugat. Lumuhad siya sa lupa at nagmura. Duwag kang bastardo. Itinatago mo ang teknik na ito. Nginisihan siya ni Gian. Angas ka. Masyado kang madaldal nang hindi mo man lang alam kung anong mga teknik ang mayroon ako. Noong sandaling iyon, muling lumipad ang isang malaking espada mula sa likuran. Tila naputol nito ang isa sa kanyang mga braso, at tuwang-tuwa ang assassin. Nahuli kita, bastardo ka. Ngunit ang naputol niya ay isang anino lamang. Napakabilis ng reaksyon ni Tian. Inipit niya ang kanyang katawan sa huling segundo para umiwas at pagkatapos ay nag-ipon ng tunay na chi sa kanyang kamao. Nang makita ito, pinahit ng assassin ang kanyang katawan, tinipon ang kanyang momentum, at iwinasiwas ang kanyang espada. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ng harapan, nagbibigay ng isang malakas na hampas, gamit ang opensa bilang depensa para tanggapin ang atake. Ang madlang nanunood ay lahat nakanganga. Iyon ba ang parehong uri ng martial art? Ano ba talaga ang martial art ng lalaking iyon? Isang kamao na bumabangga sa isang espada, gaya ng iniisip nila, ang kamao at ang espada ay tunay na nagbanggaan. Gayunpaman, hindi nagawang sugatan ng espada si Qian. Sa halip, ito ay naduraj ng kanyang dambuhalang lakas. Hindi lang iyon, kundi ang assassin ay nasuntok din niya at naging dagwang kalat. Napatunayan ni Qian ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Sa harap niya ay ang mga assassin na nagyayabang lang kanina. Ang natitirang grupo ay lahat nakaramdam ng kilabot habang nag-iisip. Ang lakas niya ay mas nakakatakot kaysa rito. Mas malakas ito kaysa noong ipinakita niya ang lakas ng isang fist chi master. Ang ganitong martial art ay hindi posibleng umiiral. Para sa kanyang chi na unti-unting mauubos, para lamang muling maging malakas. Para sa isang hindi kilalang mandirigma na mapawalang bisa ang apat na kilalang master ng mundo ng martial arts gamit lamang ang kanyang mga kamao. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, walang maniniwala rito. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa bawat suntok. Sa sandaling ito, nakatayo si Qian na tila naliligaw sa pag-iisip. Sa paggamit ng tatlong teknik ng Continuous Six Phantom Technique ng sunod-sunod at mahusay na pagkontrol sa aking lakas, nagawa kong kunin ang buhay ng mandirigmang iyon. Pero kailangan ko pa ng mas maraming pagsasanay. Sa unahan, isa pang assassin ang muling humugot ng kanyang espada. Kahanga-hanga ang iyong malakas na chi. Tunay na nakakamangha. Pero sa anumang kaso, mamamatay ka rito ngayong araw. Sinulyapan siya ni Qian nang walang pakialam. Ang kamao ay may karapatang magsalita kapag ginagamit ito. Napakaawa. Anong gagawin mo kung maputol ang espadang iyon? Ang lakas ay naipapakita sa isang direktang paghaharap. Sa pagkakarinig nito, ang tunay na chi ng kalaban ay sumabog sa galit. Arrogant eng bastardo ka. Nang makita ito, pinadaloy ni Qian ang kanyang naglalagablab na tunay na chi. Kasabay nito, hinugot din ng babae ang kanyang sandata. Nang makita ang kanyang sandata, agad siyang kinilala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang, "Oh, Mayu Hong, ang Soul Chasing Heaven Severer." Kung gayon, ang nasa tabi niya ay dapat na ang pinuno ng 7-star Phantom Blades. Sumagot ang kalaban, "Marami kang alam." Tama iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lihim na nakaramdam ng kilabot. Bakit lahat ng mga assassin na nawala sa loob ng 3 taon ay lumitaw dito ng magkakasama? Bakit ito nangyayari? Napakadelikado ba talaga ng lugar na ito? Kailangan ko nang umalis dito. Sa panig na ito, may isang taong nagtanong sa lalaki sa tabi niya, "Brother Jingyu, paano ang misyon na ito?" Ipinagpatuloy ng higanteng lalaki. Sa anumang kaso, ang lalaking iyon ay nakasagupa rin ang 5 Ultimates. Nabigla ang binata. Ganoon ba kadakila ang 5 Ultimates? Nagpaliwanag ang higanti. May isang master na nagngangalang Becky Talk ng 7-star Demonic Army. May sikat na kwento na isang elder ng Huishan sect ang hamati sa isang kalaban sa dalawa sa isang hiwa lang. Ang 7-star Demonic Army ay mayroong 5 ultimate techniques. Ngunit nang maglaon ay ipinamana niya ang tig-isang teknik sa bawat isa sa kanyang 5 disipulo, kaya sila tinawag na 5 Ultimates. Naisip ni Qian sa kanyang sarili, kaya ang lalaking iyon ang pangalawang disipulo ng 5 Ultimates, ang tanyag na Hyonga. Medyo kinakabahan ako, pero nakapagtataka, hindi ako natatakot. Sumimangot ang kalaban at sumigaw, "Tingnan natin kung makakangiti ka pa mamaya."
Pagkatapos magsalita, iwinasiwas niya ang kanyang espada at sumugod sa kanya. Nabigla ang assassin sa panig na ito. Iyon ba ang ultimate technique ng 7-star Phantom Blade?